po talaga hinihingi kong tulong yung mga pamatak na yan. Kahit hindi po kami kakain, basta makabili po kami ng gamot niya. Kasi yung mata niya, hindi pwedeng matuluyan siyang mabulag. Irritable na nga siya sa isang mata niya eh. Kaya nga yun ang iniintindi namin. Kaya yun ang mga dapat natin dagdagan natin yung pasensya. Pero salita lang yun, tao lang tayo, naintindihan ko yun at maintindihan nyo rin ako. Hirap po talaga. Mag-alaga na nga ako ng 10 bata at sanay ako mag-alaga ng mga bata kasi mahal ko talaga mga bata. Sa Japan nga, ilan yung mga inalagaan ko, iniiwan sa akin pag nandun ako. Pero ito talaga, minsan pagod na ako. Sa totoo lang, wala akong magawa kasi pag inaano ko na lang ng isip ko, kung hindi sa taong ito, saan kaya ako ng mga panahon? Diba? Ganun yun minsan na yung utang na loob kasi yun ang nagtatali sa atin. Pero maraming nagsasabi na pag nakabayad ka na daw, wala na yun. Hindi po totoo. Walang kabayaran ang utang na loob. Doon po sa taong marunong magtanaw ng utang na loob. Ito po siya, si Manuel, retired SPO4 Manuel D. Santos. Mabuti po siyang tao. Kung meron man po mga problema sa kanila ng pamilya niya noon, siguro hindi ko na yun bubuksan kasi privacy nila yun. Pero ako na po nagsasabi kung bakit siya nandito. Hindi po ako asawa, hindi po ako kabit. Yan. Ikaklaro ko lang po sa inyo. May istorya po kung bakit nandito siya sa akin. Kung meron man po akong utang na loob sa kanya dahil doon sa retirement niya, meron din po siyang utang na loob. Utang na loob ang pinag-uusapan, pero nandun na yun eh. Hindi po siya nakapag-retired kung hindi din sa akin. Ganun lang po yun eh. Gusto ko lang ito, kwentuhan lang natin. Kasi magtataka kayo. Dahil maraming nga, sabi ko nga sa inyo, nakikita lang ako dito ng tao na tatawa-tawa. Barangay queen sa utang. Ganun. Yun, nakikita ako nilang pa sexy dyan magsayaw. Kasi talaga po, hilig ko talaga sayaw. Dahil mananayaw po ako dati nung bata. Yun po yung, doon ko lang po yung nare-release yung minsan depression ko, yung stress ko. Pag yung medyo nakakaramdam na ako ng panginginig, iba na yung takbo ng utak ko, sasayaw ako. Talagang sasayaw ako. Yung pagsasayaw ko kasi, yung binibigyan ko ng emotion, kasi siyempre iba na yung kilos ng may edad. Hindi na tayo kasing sigla yung mga motor natin, yung mga natin, reflexes natin, iba na talaga kaysa sa mga kabataan. Binibigyan ko ng emotion yung mga kanta na dinadaan ko sa sayaw. Kaya ganun po ako. Wala naman po kasing makakatulong din eh. Una-una, Diyos, sa mga sakit ng PTSD. Tsaka sa pangalawa, talagang ikaw mismo sa sarili mo kung paano mo paglabanan. Mahirap. Yung pangatlo lang naman po ng mga factors na nakakatulong, yung environment, yung family. Pero una-una po si Lord. Pangalawa po sa sarili mo mismo. Kaya pa ito po si retired SPO4 Manuel. Mabuti po siya talaga. Mabuti siyang tao. Hindi ko lang po masabi kung siya naging mabuting ama sa mga anak niya. Pero alam ko po, may mga istorya na sila na lang nakakaalam. Pero kami po ng mga anak, magkaintindihan po kami. Kita-kita po ako ng lahat dito. Na gano'n, lagi kong mahirap po i-explain sa kanila, ganito ang sitwasyon. Hindi po, hinahayang ko kasi wala naman po talagang, minsan ng tao po, marites lang. Ako marites din ako eh. Hindi ko po inaalis yon. Marites din po ako. Kasi masarap din po magmarites eh. Hindi po ba? Ipokrito na lang kasi yung mga tao minsan eh. Sa totoo lang. Ito pang buhay ko. Siguro po, dito ako dinala ni Lord para marami din po kayong matutuhan sa akin. Tingnan nyo po, ilang beses kong kinukwento sa inyo na marami akong pinupuntahan, sinusulatan, tinitext para matulungan ako dahil iba nga po istorya namin. Ngayon, naisip ko, marami pala akong maitutulong sa kapwa ko. Hindi man sa pera. Wala pa kasi akong pera. Malay mo, yumaman ako. Malay mo, magkaroon din ako ng pagkakaperahan dito. I-share ko po yan sa inyo. Totoo po yun. Makabayad lang ako ng utang ko. Ay, naku po. Maniwala kayo. Kaya ngayon, ang tutukan natin ng istorya natin is si
is retired SPO4 Manuel de los Santos, at malay nyo, sa social media na to, mayroong tutulong sa amin. O di po ba talaga pong hirap kami? Hindi pa ako nakakaraos. Dinadaos ko pa lang po. Hindi ko nga po alam kung paano ko nadadaos, pero okay lang po yun. Okay lang po kasi 'di ba, sabi ko nga, lagi kong tinitingnan yung istorya ni Job sa Bible. Di po ba? Lahat ng pagsubok, binigay na ni Lord sa kanya, pero never siya sumuko. Tsaka ito po yung gusto ko talaga. Yung lahat ng pagsubok natin, lahat ng challenges, lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam mo, sa bandang huli, mayroong tayong pag-asa. Laging may pag-asa sa buhay, hanggang hindi tayo patay. Huwag kayo pong mawala ng pag-asa. Pag yung hopeless ka na, talagang kailangan mo, Lord, tuktukin mo si Lord. Lord, hindi ko na kaya. Bigyan mo na ako ng reward ko. Ito po, napakasalimuot po na buhay ako meron. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa nakalimutan Naging guest po ako ni Sharon Cuneta sa show niya.